Makabuluhang impormasyon at mahalagang kaganapan ay narito. Ito ang Batang Gapo News TV. Magandang araw. Ako si Abigail Gracia Legaspi at ito ang mga balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Para sa ating headlines. Nagbakulaw sa Kalaklan at sibol sa Isbahak-Bahak, may malinis na tubig na makalipas ang napakahabang panahon. Philippine Statistics Authority o mas kilala bilang NSO, magbabalik gapo. 60 Seconds with Kalaklan Barangay Captain William Umali. At para sa ating OKKK, tara't kilalanin natin ang nagtatag ng Ang Bata at Kalinga. Muling napatunayan ni Mayor Paulino ang agarang aksyon para sa kapakanan ng kanyang nasasakupan sapagkat ang nagbakulaw sa Kalaklan at sibol sa Isbahak-Bahak ay napatubigan na makalipas ang napakahabang panahon. Mga residente, abot langit muli ang pasasalamat sa bagong administrasyon. Pakinggan natin ang magandang ulat na hatid ni kasamang Ray Toledo. Makailang dekada na ang dusa ng mga taga nagpakulaw sa Kalaklan at sibol sa East Bahak-Bahak pagdating sa kanilang problema sa tubig. Ngunit ngayon ay binigyang solusyon na ng Subic Water at ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Roland Paulino. Mahigit sa 1,000 pamilya ang makikinabang sa proyektong ito. Masaya po mga tao dito at nagkaroon po kami ng linya ng tubig. Hindi na po kami mahihirapan na ganito po, papila-pila. Sa tagal-tagal na paninirahan namin dito sa Nagbakulaw ay ngayon lang po kami nagkaroon ng linya ng tubig. Masayang nagtampisaw ang mga residente ng lugar matapos ang pagtitiis at matagal na pag-aantay na mabigyang kasagutan ang kanilang kahilingan na masuplayan ng malinis at tuloy-tuloy na tubig. Karoon kami ng meeting ni Mayor. Pinag-usapan namin ang pangangailangan ng mga tao sa Nagbakulaw. Dahil dito na-conceptualize yung project na magkaroon ng tubig ang mga Nagbakulaw ngayong taon na 2014. Fortunately, na-inaugurate na natin ang project na yon. At ngayong araw na to, meron na silang tubig. Hindi na sila mag-iigib doon sa mga sibol na yan. Masayang nakidiwang din sa inauguration ng patubig ang ilang kagawad ng lungsod, mga opisyales ng Subic Water at si Mayor Paulino pa mismo ang nagbukas ng linya ng tubig, hudyat ng bukas na ang supply ng malinis na tubig. Para sa Batang Gapo News TV, Ray Toledo, nag-uula. Philippine Statistics Authority o mas kilala dati bilang NSO, magbabalik gapo. Para sa kabuang detalye, narito ang report ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Matapos ang mahabang usapan, babalik na sa siyudad ng Olongapo ang Philippine Statistics Authority o mas kilala bilang NSO. We're trying our best that the office be transferred to Olongapo because almost most of their clients are coming from Olongapo City. Yung establishment ng office within Olongapo City will also benefit part of Pampanga and Bataan. Sa dating opisina ng PUD sa Gordon Avenue, ilalagay ang PSA o NSO na inaasahang magiging accessible sa mga residente ng Olongapo. Ang lugar na yun na napili dahil hindi ito binabaha, kung kaya't siguradong mapoprotektahan ang mga mahalagang dokumento. Malaking tulong ang paglipat ng NSO sa Olongapo. Ang mga taga-Olongapo ay babiyahe pa sa Subic. Kung sila po ay babalik dito sa atin sa Olongapo, mababawasan na po ang kanilang transport cost, pagod. Para sa Batang Gapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Subic Water nagpa-public hearing para sa kahilingang itaas ang singil sa tubig. Narito ang buong ulat hatid ni kasamang Ray Toledo. Nagpatawag ng public hearing ang Subic Water para ipaalam sa residente na tataas ang taripa ng tubig ng 6 pesos and 53 centavos per cubic meter, bagay na ikinalungkot ng mga consumers dahil sa hirap ang buhay ngayon ay magtataas pa ng singil ang naturang ahensya. Mula sa dating 25 pesos and 5 centavos na katumbas ng 11 to 13 cubic meter na average ng konsumo ay madadagdagan ito ng 4 pesos and 8 centavos o tataas ng 19.5% ang presyo. Sa kasalukuyan po nasa 4.1% ang inflation rate natin. So ano po ba ang epekto nito sa Subic Water?
So lahat po ng mga bilihin, gastusin, lalo na po ang kuryente, chemicals na ginagamit natin para sa pagkakaroon ng quality water, lahat po ito nalalagyan din ng inflation rate, inflation adjustment. At lahat po ng ito, kinakarga po natin or sinashoulder po ng Subic Water. Pinagmamalaki ng Subic Water na 93.13% ng customers ang nagsasabi na satisfied sila sa serbisyo na hatid nila. Ngunit hindi nangangahulugan na titigil na sila sa kanilang rehabilitasyon. Kailangan pa daw na maglaan sila ng malaking pondo para sa maintenance at tuloy-tuloy na pagsasaayos ng kanilang tubig daluyan. Sa panig naman ng mga consumers, hindi mayaalis ang kanilang panggagalaiti mula nang marinig nila ang proposal ng Subic Water dahil pakiramdam nila na ginagatasan lang sila ng naturang kumpanya. Sa akin po, hindi ako pabor sa ganitong pagtaas ng konsumo natin. Kasi unang-una, sa mga minimum earners, paano pa nila matutugunan ang pagbayad ng pag-increase na yan kung ang ating mga bilihin na nagtataasan din? Para sa akin, hindi ako pabor sa ganito. Para sa Batang Gapo News TV, Ray Toledo, reporting. Talaga namang home of the most beautiful women ang Olongapo matapos mag-uwi na naman ang karangalan ng ating mga magagandang Olongapeña. Janice Alop Trillo bilang Mrs. Philippines Globe 2014 Woman of Substance, Abigail Tolentino Angel bilang second runner-up Miss Teen Luzon, Britney K. Phillips na nakuha ang Best in Interview, Songbird of Southeast Asia ng Prince and Princess International sa Singapore. Buong pagmamalaki silang pinakilala ni Mayor Roland Paulino sa weekly flag raising kasunod ang kanilang courtesy call sa ama ng lungsod. Those who are aspiring beauty queens, I believe that you just have to pursue your dreams, love what you do, and as long as you're not stepping on other people's lives and you know that you're on the right stage of whatever you are doing, go for it. Achieve that dream and don't just make it as a dream. I would say just be the best that you are, and your personality will shine throughout. Kanilang napatunayan na miski sa anong bansa, kaya nilang pagningningin ang ganda ng Pilipina. Kaya mapa-teenager ka lang o isang butihing may bahay na at ina, kung ganda, talino at talent lang, masasabing nag-uumapaw yan sa mga Olongapeña. Araw ng Kalayaan, ginunita sa Olongapo, Job Fair, handog din ng pamunuan ni Mayor Paulino. Narito ang ulat ni Ms. Cathy Mancao-Ramos. Di inalintana ng mga mamamayan at mga opisyalis ng lungsod na dumalo sa Rizal Park ang ulan upang makiisa sa paggunita ng Araw ng Kalayaan. Nag-alay ng bulaklak ang mga nakiisa sa pangunguna ni Mayor Roland Paulino upang bigyang pugay ang mga bayaning nagbigay sa atin ng laya mula sa pagkakagapos sa mga dating mananakop. Kasabay nito ay nagdaos ng isang job fair ang Public Employment Service Office ng Olongapo upang bigyang pagkakataon ang mga mamamayang makahanap ng trabahong magtatawid sa kanila sa kahirapan. I'm happy to say na hindi lang po taga Olongapo yung 1-9 na dumating po dito. Talaga pong melting pot na po when it comes to employment yung Olongapo. Yung mga karating po kahit na may Castillejos na nga pong job fair, after po nila mag-job fair sa Castillejos, they drop by again sa Olongapo para panigurado lang na meron po talagang trabahong makukuha. Olongapo, Bulacan at Castillejos ang mga lugar sa Central Luzon ang nagsipagdaos ng job fair. Sa kabuang 778 na mga natanggap ay 443 o 60% ang mga mula sa Olongapo. Isang patunay ng pag-unlad ng lungsod, sabay na din ng mga mamamayan nito. Para sa Batang Gapo News TV, ito si Cathy Mancao-Ramos. Dental mission sa Iram Resettlement dinumog ng mga residente. Samahan natin na saksihan ang ngiti ng ating mga kababayan mula sa ulat ni kasamang Ray Toledo. Nilusob ng mga taga-Iram Resettlement ang dental mission na handog ni Mayor Paulino at SBMA Director Cynthia Paulino sa covered court ng Iram. Maagang dumating ang ating SBMA Director, barangay officials at ang mga doktor ng City Health na siyang naging punong abala sa nasabing misyon. Bitbit ang mga gamot, toothbrush at toothpaste na ipamimigay sa mga bata at matatandang pasyente, inabot sa may 100 katao ang dumating, kasama na dito ang ilang katutubo. Nagpasalamat ang mga residente sa Iram Resettlement sa handog na medical mission dahil sa isolated ang lugar at hirap bumaba sa syudad. Dahil rin sa layo
at gastos sa pamasahe para humingi ng serbisyo medikal. Para sa Batang Quiapo News TV, Ray Toledo nag-uulat. Ako, ang hilig ko talaga, ilalim ng tubig. Sa diving ako talaga. So, pag libre-libre talaga, nasa dagat lang ako. Kasama ko yung mga anak ko. Sa barangay ko, instricto ako dyan. Dahil yan ang kailangan ko sa aking mga tao. Pero mabait din naman ako. Yung mga kasama ko sa barangay, nakikiisa naman sa akin. Yun lang naman pakiusap ko sila. Makiisa sa akin, magtulungan kami, at maging success ang isang hangarin ng barangay. Ang akin, bago ako pumasok rito, sinisigurado kong babaguhin ko yung dapat baguhin sa Barangay Calaclan. Lahat po ng hilingin ko kay Mayor, andiyan po siya. Basta alam ni Mayor na sa tama ka, si Mayor naman po kasi hindi siya mahirap lapitan. Sa mga taga-Calaclan naman, ngayon lang ho tayo nagkakasama-sama, pero wag ho kayo mag-alala. Magtulungan ho tayo, wala ho tayong politika, trabaho lang po. Yun lang po ang gusto ko maalaman sa akin. Karapatan ng bawat bata ay pinahahalagahan niya, anuman ang kalagayan nila. Kilalanin natin ang nagtatag ng Ang Bata at Kalinga sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ni DJ Nicole Jose. Meron lang akong 3 pangarap sa buhay. Maging mabuting tao, maging mabuting nanay, at makapag-ambag ng kabutihan sa mundo. Bawat bata ay isang biyaya. Tulungan natin silang lumikha ng isang mundong masaya at payapa. Samahan mo kaming maghatid ng ngiti sa labi at puso ng bawat munti. Ito po ang layunin ng ABACA o Ang Bata at Kalinga. Ang tulungan ang mga kabataang nangangailangan ng dagdag na pagmamahal, dagdag na pangunawa. Pag sinabi nating special children, ito yung mga batang may mga special na pangangailangan o may mga special na proseso kang kailangan gawin para ma-enjoy nila yung kabataan nila. Meron yung generic na term is children living in specially difficult circumstances. Wala silang disabilities, wala silang challenges, but they are in a situation that makes things difficult for them to enjoy childhood. Masaya ang may kasama. Masaya ang meron tayong ate o kuya. Ang maramdaman nito ng mga kabataang nasa mahirap na kalagayan ay mahalaga. Karamihan ng tao sasabihin, ano ka ba? Ang bastos-bastos mo para kang street children. Di ba mali? Hello, kailan naman parang naging generic na yung term na kapag bastos, i-equate mo sa street children. Una niyang sinubok ang maging isang volunteer at napatunayang totoo ang mga dati sa isip niya ay hindi existing. At dito nagsimula ang pagtulong sa mga batang kalye, mga batang may kapansanan, mga ulila na sa magulang na nagmula sa lungsod at ilang karatig bayan. Life-changing yung decision ko na mag-camp. I happened to meet children na ang lalalim ng pain na in-undergo sa buhay, mga batang naghiwalay ang mga magulang, mga batang nasunugan, and yet, napaka-strong-willed, napakalalim ng gusto nilang makasurvive sa buhay. So, lumabas ako ng camp na parang ako yung mas natuto kesa sila. Judea Pabiliar Asuncion o Ate Jude ang pangalan niya. 49 na taong gulang mula sa Barangay Santa Rita. Naninilbihan sa Department of Justice bilang Chief Parole and Probation Officer, isang clinical psychology graduate. Doon ko na-realize kung gaano ka-importante yung simpleng panahon na uupo ka, makikipagkwentuhan ka sa bata. Ako, minold yung character ko, yung pagiging leader ko, minold siya nung camping na yun, yung camping na ina-attenan ko. So sabi ko, gusto ko rin itong ipa-experience sa iba.
ang bigyang halaga ang karapatan ng bawat bata, ang pangunahing layunin ng ang bata at kalinga o abaka, ang pag-unawa, pagmamalasakit at pagbibigay pagkakataong malikha ang mga kasanayang taglay nila. Sa 7 araw na camp ay nararanasan nila ang mga bagay na bilang bata ay dapat normal sa kanila, ang pakikihalubilo sa iba, ang paglahok sa iba't ibang nakahandang programa. We wanted to give hope. We wanted children to continue believing in humanity, continue believing the goodness of every person. Ang taunang camp na nagsimula taong 1972 ay nilalahukan ng iba't ibang mga institusyon at mga volunteer counselors na handang gumugol ng panahon upang umabot sa iba at magbahagi ng oras at kaalaman nila. So when we take time to really reach out to them, pag namali mo sila, kung may extra kang pera, pakainin mo sila sa kantin at pakinggan mo yung istorya nila. So that maiba ka sa mga ibang tao na nakilala na nila. At mapanumbalik mo yung pagtitiwala nila sa ibang tao. Sa kanilang kalagayan, malaking bagay na maramdaman nilang kabilang sila. May kasama sila, may mga nagmamahal at handang mag-aruga sa kanila. Maging inspirasyon sa iba. Natatangin ninyong istorya, ibahagi na. Ako po si Kathleen DJ Nicole Jose para sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng Batanggapo News TV. Para sa ating ulat pang kabuhayan, narito muli ang napaka-energetic na si Michelle Mortel. Nasubukan mo na bang mag-daydream na ang bahay mo ay mala paraiso't palasyo? Yung tipong with infinity pool pa, expensive chandelier, and all that luxurious stuff you can imagine. Wow! Ang saya-saya sana kung totoo, hindi ba? Pero friend, walang mangyayari sa pangarap mong yan kung panay daydreaming ka lang at walang ka-effort sa life. So we better take a step forward, find a job, and make that dream come true. Para mapadali tayo at matulungan sa ating job hunting, narito po ang SBMA Labor Center and Public Employment Service Office, hatid ang mga available jobs here in our city and abroad. Na-inform ka na rin ba na mayroong free livelihood trainings ang ating pamahalaan para sa mga katulad mong nais matuto sa iba't ibang training course? Well, now you know. They will provide you everything inclusive of training materials and trainer's fee. Just visit them at the second level of our City Hall to register. Mangyari lamang pong magmadali dahil sa limited slots ang meron lang sa bawat training course. Hurry up! Malay mo, bukas o sa makalawa, lume-level up na ang bahay mo na dati-dati nasa panaginip mo lang. Yung dating level 1, malay mo, without you knowing it, nasa level 2 na. Just kidding aside. Para sa ulit pang kabuhayan, this is Michelle Mortel, na nagsasabing, find a job you loved and you'll never have to work a day in your life. See you next week! Para sa ating pinakabagong segment na Honest of the Week, siya po ay si Valeriano Binoya, isang tricycle driver. Si Manong Valeriano na taga-Calaklan ay nakapulot ng isang cellphone na naiwan ng isang estudyante sa kanyang minamanehong tricycle. Sinurrender niya ito sa Mayor's Office sa City Hall at agad namang tinawagan ng opisina ang magulang ng may-ari nito. Lubos ang pasasalamat ni Ginang Rachel Aquino sa napaka-honest na tricycle driver. Kung sino ka man, yung body number na 2261, sige, magkikita tayo, hahagilapin kita para personally naman mag-thank you ako sa'yo. Tapos na naman ang isang linggo. Sana'y nakapaghatid muli ang buong team ng Batanggapo News TV ng mga latest happenings para sa mga Olongapeñong narito sa syudad at nasa abroad. Samahan niyo ulit kami hanggang sa susunod na linggo. Para po sa mga mahilig makinig ng radyo, tumutok po kayo sa Batanggapo News Radio, Usapang Bayan at Mayor's Report tuwing Biyernes dakong alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa DWHL Apo Radio 756. Make Batanggapo News TV a habit. Para sa iba pang kaganapan, maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Muli ako po si Abigail Gracia Legaspi, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay Olongapo!